Kumusta kayo, aking mga taga-subaybay? Ako po ay isang babaeng nasa huling bahagi ng 50s, may-ari ng isang cafe sa lungsod ng Quezon at mahilig makipagkwentuhan sa aking mga customer. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa muntik ng kasal ng aking anak. Masasabi kong ito ay isang himala na sa tulong ng Diyos, naligtas ang aking anak mula sa pagpapakasal sa isang mapanlinlang na manloloko. Ang aking anak ay kakaiba para sa akin. Namatay ang aking asawa sa isang aksidente nang 2 taong gulang pa lamang ang aking anak at siya ang tanging anak na aking pinalaki ng mag-isa, ang buo kong buhay, ang aking pinakamamahal. Nang biglang mawala ang aking asawa at naiwan kami ng aking anak, naramdaman kong lahat ay walang pag-asa. Bago ko pa man lubos na maramdaman ang lungkot sa pagpanaw ng aking asawa, ang tanging inaalala ko ay kung paano ko pananagutan ang batang ito ng mag-isa. Pagkatapos ng libing ng aking asawa, nagtrabaho ako ng walang pinipili basta may maitawid buhay kami ng aking anak. Dahil wala akong kasanayan, napakahirap ng trabaho at ang sweldo ay napakaliit. Nagpapasalamat ako na mayroon pa akong ganitong trabaho. Ngunit dahil bata pa ang aking anak, maraming araw na hindi ako makapagtrabaho dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Sa halip na bumuti ang sitwasyon, lalo lang itong lumala. At napakaraming araw na gusto ko na lang sumuko dahil sa hirap at kawalan ng pag-asa sa buhay. Ngunit sa bawat ganoong araw, naaalala ko ang aking anak. Sabi ko, para sa aking anak, magsumikap pa ako ng kaunti at sa ganoong pag-iisip, nakarating ako sa isang pabrika ng pananahi. Sa simula, hindi ako marunong magtahi kaya ang trabaho ko lang ay tulungan ang mga babaeng nagtatahi sa kanilang preparatory work. Pagkatapos, natuto akong magtahi. At nagkaroon din ako ng kasanayan. Nang gumaling na ako, kumita ako ng pera sa pamamagitan ng pagkuha ng trabaho mula sa isang tindahan na may maliit na kwarto. Ito ang pinakamagandang trabaho para sa akin dahil kaya kong alagaan ang aking munting anak habang nagtatrabaho. Sa ganoong paraan, nagsimula ang matatag na buhay na una kong naramdaman mula nang pumanaw ang aking asawa. Gumising ako ng maaga para magsimula sa trabaho hanggang gabi at kung hindi ako makapagtrabaho sa araw dahil sa aking anak, nagtatrabaho ako hanggang madaling araw. Ang dating mabuting amo ay naging isang mabuting may-ari ng tindahan na nagbibigay ng trabaho at nagpatuloy ako sa pagtatahi hanggang sa aking kalagitnaan ng 50s. Dahil doon, nagkaroon ako ng sariling bahay at wala na akong problema sa pera. Habang lumalago ang aming buhay, naging 28 taong gulang na ang aking anak na si Kyla. Habang ang aking anak ay namumukadkad na parang isang magandang bulaklak, ang aking katawan naman ay unti-unting nanghina. Oo, lalo na ang aking balikat at tuhod na labis na pinahirapan ay nagsimulang magkaproblema. Wala akong magawa, kundi itigil ang pagtatahi. Sa palagay ko, kaya ko pa sanang magtrabaho, ngunit kung ipipilit ko pa ang aking sarili, baka maging pabigat lang ako sa aking anak. Nang itigil ko ang trabahong ginawa ko sa buong buhay ko, naging nakababagot ang buhay. Nag-aral ako ng kung ano-ano at naghahanap ng mga pwedeng pagkaabalahan para pumatay ng oras. Isang araw ng Sabado o Linggo, dinala ako ng aking anak sa isang lugar. Sinundan ko siya, iniisip na marahil ay dadalhin niya ako sa isang masarap na kainan, ngunit ang dinalhan niya sa akin ay isang cafe. Isang cafe na tapos na ang lahat ng paghahanda, handa nang magbukas at magsimula ng negosyo kahit 5 minuto pa lang. Saan ito? Nasaan pa? Ito ang cafe na mamamahalaan mo, nanay. Nakuha mo na ang iyong barista certificate, hindi ba? Alam kong ayaw mong magpahinga lang sa bahay dahil sa ugali mo at hindi ka rin naman dapat gumawa ng mahirap na trabaho dahil sa edad mo. Kaya ako na ang naghanda ng lahat. Kailan mo pa ito inihanda, anak? Maraming pera siguro ang nagastos mo. Ayos lang ito. At saka, ako muna ang sasagot sa upa ng ilang panahon. Kaya huwag kang mag-alala tungkol sa pera, nanay. Isipin mo na lang na lumabas ka para makipagkita sa mga tao. Hindi ko ito ipinagawa para kumita ka ng malaking pera, nanay, kundi para hindi ka mabagot. Huwag mo nang pahirapan ulit ang sarili mo sa pagtatrabaho. Naiintindihan mo ba? Ang regalo ng aking anak para sa akin ay ang pagkakataong ito na hindi lamang magpahinga sa bahay. Parang kahapon lang umiiyak pa siya ng nanay, ngunit ilan pa siya naging ganitong malaking anak na nag-aalaga sa kanyang nanay.
Ang mga luha na dumanak lang nang mag-enroll at magtapos ang aking anak at nang makahanap siya ng trabaho ay biglang bumuhos ng sandaling iyon. Hindi ko alam kung gaano ako umiyak. Kahit na nahihiya ako sa harap ng aking anak. Kaya dahil sa aking anak, naging may-ari ako ng cafe. Sa simula, syempre, mahirap. Kahit ilang beses ko nang kabisado, nalilito pa rin ako sa dami ng menu at maraming beses na pinagpapawisan ako ng malamig habang hawak ang credit card ng customer dahil nahihirapan akong gamitin ang POS machine. Pagkatapos ng isang taon na puno ng mga pagsubok, nagkaroon na kami ng maraming regular na customer at naging matatag na ang aming tindahan. Marami ring kabataang pumupunta, ngunit marami ring mga nakatatandang customer. Nakikipagkwentuhan lang ako sa kanila kapag dumating sila at hindi ko alam kung gaano ako kasaya sa mga panahong iyon. Nagbibigay din ako ng libreng serbisyo at nagpapalitan kami ng iba't ibang kwento. Dahil dito, dumami ang aming mga regular na customer at hindi lamang sa pamamahala ng tindahan, kundi pati na rin sa aking personal na buhay ay naging maayos ang lahat. Sa ganoong paraan, naisip kong ipagkakasala ko na lang ng maayos ang aking anak at mamuhay ng matiwasay sa aking pagtanda. Isang araw, may pumasok na mag-asawa sa tindahan na hindi ko pa nakita kailanman. Mula nang bumukas ang pinto at pumasok sila, ang mag-asawa ay nagtatalo na at patuloy pa rin silang nagtatalo kahit pagkatapos nilang kunin ang kape at umupo. Walang ibang customer sa tindahan kaya sila lang dalawa ang naroon at natural na narinig ko ang kanilang pag-uusap. Kaya magpapakasal ka na naman? Maghihintay ba ako sa iyo hanggang sa tumanda ako at mamatay? Palagi mong sinasabi na ito na ang huli. Sinabi mo rin yan noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, totoo na. Ito na ang huling pekeng kasal, kaya huwag kang mag-alala. Nakakasawa na ang salitang huli. Hindi ko man gustong pakinggan, ngunit naririnig ko pa rin ang nilalaman ng kanilang usapan. Lalo na ang salitang pekeng kasal, ang talagang pumasok sa aking pandinig. At sa sandaling iyon, sabay-sabay na dumating ang aking mga regular na customer at hindi ko na narinig ang karugtong ng kwento dahil sa dami ng order. Nang unti-unting mawala sa aking alaala ang dalawang iyon, maingat na sinabi ng aking anak na mayroon siyang sasabihin at binanggit niya ang tungkol sa kasal. Nanay, 28 na rin ako at iniisip kong magpakasal bago pa mahuli ang lahat. Ha? Kasal? Hindi ba't sandali pa lang kayong nagkakilala ng kasalukuyan mong boyfriend? Halos 1 taon na. Habang tumatagal, mas nakikita ko na siya ay isang mabuting tao at pakiramdam ko hindi ko siya dapat palampasin. Kaya, magpapakasal ako. Noong tinanong kita kung pwedeng ipakita mo siya, sinabi mong hindi pa kayo ganoon kalalim ang relasyon at hindi mo siya ipinakita. Hindi mo pa nga ako pinakitaan ng litrato niya, hindi ba? Noon, hindi pa talaga kami ganoon kaseryoso kaya ganoon. Ayaw kasing magpalitrato ni Marco, kaya wala rin akong masyadong litrato niya at wala ring magandang kuha. Ipakita ko na lang sa iyo ngayon. Tingnan mo muna. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at ipinakita ang litrato ng kanyang boyfriend. May sombrero siya at nakatagilid ang mukha kaya hindi ko siya masyadong makita, ngunit pakiramdam ko ay nakita ko na siya sa kung saan. Ngunit hindi ko siya agad maalala. Naisip ko na kung malabo lang ang alaala, hindi siguro siya mahalagang tao. Hindi ko talaga makita ang mukha niya ng maayos sa ganito. Isang araw, ipakita mo siya sa akin, nanay. Gusto kong makita kung sinong lalaki ang lubos na nagpakabaliw sa aking anak. Ibig sabihin ba'y pinapayagan mo na? Kailan mo ba nakita na kinalaban ko ang desisyon ng aking anak? Sa ngayon, pinapayagan ko, ngunit pagkatapos ko siyang makilala ng personal, saka ako magdedesisyon ng sigurado. Naniniwala ako sa panlasa ng aking anak, ngunit baka may mga bagay na hindi natin alam. Mga bagay na hindi natin alam? Bakit? Sa tingin mo ba, madali akong maloloko ng isang kakaibang tao? Nang sabihin ng aking anak ang kakaibang tao, naalala ko ang mag-asawang nakita ko sa cafe. Paano mo matatalo ang isang taong sadyang manlilinlang? Naku, may mag-asawa na pumunta sa cafe ko ilang araw na ang nakalipas at nagtatalo na sila pagpasok pa lang. Tinatanong ko kung bakit sila nag-aaway. Sabi ng lalaki, magpapakasal daw. Ha? Kasal? Ano? Ibig sabihin ba'y may kalaguyo siya? Hindi ko narinig ng detalyado, ngunit mukhang nagpapakasal siya ng peke. At base sa sinabi niyang ito na ang huling pagkakataon, mukhang hindi na ito ang una. Nang marinig ng aking anak ang aking kwento, tumawa siya at sinabing,
Ano ba naman yan? Baka aspiring actors lang sila. Baka nagpa-practice lang sila ng script. Hindi naman talaga nag-aaway. Ganun ba? Pero nag-aaway na sila pagpasok pa lang. Malamang nagpa-practice na sila bago pa pumasok. Mangyayari ba talaga ang ganyang bagay na parang sa drama? Oo nga pala. Dumagsa ang mga regular na customer noon, kaya hindi ko na narinig ang karugtong ng kwento. Sabi mo, baka nga acting lang. Pero anak, mag-ingat ka. Maraming mabuting tao sa mundo, pero mas marami ring masasamang tao. Huwag kang mag-alala, nanay. Hindi ako madaling malinlang dahil kamukha kita. Nang marinig ko ang sinabi ng aking anak, naisip ko na baka nga totoo iyon. Sa ganoong paraan, panandalian kong kinalimutan ang nangyari sa cafe at muli kaming nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa aking anak at sa kanyang boyfriend. Sabi niya, ang lalaki ay isang negosyante at mas matanda ng 4 na taon kaysa sa aking anak. Nang high school pa lang daw ang boyfriend niya, lumipat na ang buong pamilya niya sa ibang bansa. Dahil sa kanyang negosyo, bumalik siya sa Pilipinas ng 28 taong gulang na siya at ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa pa rin. Kaya dahil daw sa pagbisita ng kanyang boyfriend, dadating din ang kanyang mga magulang sa Pilipinas. Naisip niya na sana ay matapos na rin ang pagpupulong ng mga pamilya dahil hindi naman niya pwedeng papuntahin ulit sila para lang sa pagpupulong. Medyo nagulat ako. Hindi ko pa nga lubos na nakilala ang kanyang boyfriend, ngunit heto na't may pagpupulong na ng mga pamilya. Ngunit naisip ko na, dahil tiwala ang aking anak, siguro ay ipinipilit niya ito. Kung hindi ko talaga magustuhan sa pagpupulong ng mga pamilya, pwede ko namang kausapin ng masinsinan ang aking anak pagkatapos. Bukod pa rito, gaya ng sinabi ng aking anak, hindi naman sila nakatira sa malapit at kailangan pang mag-eroplano para magkita, kaya naisip kong mas mabuti na ring makita ko sila habang narito sila. Kaya, mabilis na itinakda ang petsa ng pagpupulong ng mga pamilya at sa isang kisap mata ay dumating na ang araw ng pagpupulong. Nanginginig ang aking puso habang binubuksan ko ang pinto ng kwarto. Ang mga magulang ng kabilang panig at maging ang boyfriend ng aking anak ay naroon na naghihintay sa amin. Nagbigay kami ng pugay ng aking anak at umupo sa aming mga upuan. Sa simula, napako ang aking tingin sa mga magulang ng kabilang panig at pagkatapos ay natural na napunta sa boyfriend ng aking anak. Unang pagkikita po natin, mas maganda at maamo pa pala kayo kaysa sa nabalitaan ko. Kaya akala ko noong una, tita kayo, hindi nanay. Nagtataka ako kung kanino nagmana si Kyla sa ganda niya, pero sa biyenan pala niya. Bilang siya ang kasintahan, malamang kinakabahan din siya. Ngunit ang paraan niya ng pagsasalita kasama na ang ganoong mga papuri upang pagaanin ang tensyon ay talagang nagustuhan ko. Ngunit pamilyar pa rin ang kanyang mukha, hindi dahil nakita ko siya sa litrato, kundi patuloy kong nararamdaman na nakita ko na siya sa kung saan. Pero kahit anong isip ko, hindi ko talaga maalala. Kahit habang kumakain kami at nakikipagkwentuhan sa mga magulang ng kabilang panig, hindi ko pa rin maalala kung saan ko siya nakita. Nang sandaling iyon, nahulog ng boyfriend ng aking anak ang kanyang cellphone sa sahig at nang kunin niya ito at bumalik sa posisyon, naalala ko kung saan ko siya nakita. Nakakagulat, siya ang lalaking bida sa peking kasal na nakita ko sa cafe. Ang saglit na pagyuko niya upang hanapin ang kanyang card sa harap ko ang biglang sumagi sa aking isip. Hindi ko mailarawan kung gaano ako nagulat. Sabay nito, naging magulo ang aking isipan. Kung totoo ang sinabi ng aking anak na lahat iyon ay pagsasanay lang, ang boyfriend niya ay nasa negosyong walang kinalaman sa pag-arte. Hindi ko rin naisip na ang isang taong nag-aarte lang bilang libangan ay gagawin iyon ng napakaseryoso sa kalye at sa cafe. Higit sa lahat, hindi ko pa kailanman narinig mula sa aking anak na nag-aarte ang kanyang boyfriend. Kung ganoon, isa lang ang posibilidad, na nililin lang niya ang aking anak sa kasalukuyan. Mula noon, sinimulan kong obserbahan ng mabuti, hindi lang ang boyfriend ng aking anak, kundi pati na rin ang kanyang mga magulang. Noon, nang pinaniwalaan ko na sila ay magulang at anak, hindi ko napansin ang mga bagay na ngayon ay nakikita ko na. Ang kakaibang awkwardness sa kanilang pag-uusap at maging ang kanilang pagtingin sa isa't isa. Nang tingnan ko ang tatlo mula sa ibang perspektibo, napansin kong hindi lang isa o dalawa ang kakaibang bagay. Ngunit hindi ko pwedeng ipahalata sa lugar na iyon at sumigaw na hindi pwedeng mangyari ang kasalang ito.
Dahil sa narinig ko, alam kong ang taong iyon ay isang talamak na manloloko, ngunit wala akong anumang ebidensya o testigo para kumbinsihin ang iba. Kaya, pinanatili ko muna ang aking composure at nanatiling nakaupo sa aking upuan. Kahit na alam ko na at pinagmamasdan ko siya sa kanyang nakangiting mukha na nakakabighani, pakiramdam ko ay magugustuhan ko pa rin siya bilang isang mabuting manugang. Nang maisip ko na sa ganitong paraan niya nilinlang ang aking anak, bigla akong nagalit. Nang matapos ang aming pagpupulong at umuwi ako, napaisip ako ng malalim. Dahil kung sakali, at kung ako ay nagkakamali ng husto, napakalaking problema iyon. Kahit na tama ang aking hula, mahirap pa rin kumbinsihin sila ng walang testigo o ebidensya, kaya wala akong pagpipilian kundi mangolekta ng ebidensya ng mag-isa. Habang nag-iisip ako kung ano ang gagawin, naalala ko ang isang programa sa TV na nakita ko. Tungkol iyon sa mga detective na naghahanap ng tao, kaya naisip kong pwede akong humingi ng tulong sa kanila. Sa madaling salita, isang private investigator agency iyon. Nagtaka ako kung mayroon bang talagang gumagawa ng ganitong trabaho, ngunit nang alamin ko, marami pala. Agad akong nag-hire at dahil sa kritikal ang sitwasyon, mabilis akong nakatanggap ng tawag mula sa staff pagkalipas ng ilang araw. Nagkita kami sa cafe na pinamamahalaan ko at ayon sa resulta ng investigasyon, tama ang aking narinig. Una sa lahat, tama ang narinig mo. Aling Nena, mag-asawa na sila kahit hindi pa nakarehistro ang kanilang kasal. Totoo iyon. At tama rin na nagbabalak siyang magpakasal para manloko. Ang anak mo ang pangatlong target na sadyang linlangin niya. At ito ang mga litrato ng kanilang pagsasama, pagpasok sa kanilang bahay at iba pa. At sa huli, ito ang recording ng pag-uusap nilang dalawa. Nag-aalangan ang staff ng private investigator habang pinapakinggan sa akin ang recording. Napansin ko na hindi pangkaraniwan ang nilalaman ng pag-uusap, ngunit nang aktwal ko itong pakinggan, talagang nakakagulat ito. Kaya, sinabi ko sa mga magulang na nag-meet na ang mga pamilya, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa mga taong iyon at dahil nasubukan na namin ito, hindi na ito kasing awkward kumpara noong nakaraan. Nagustuhan din daw ako ng nanay ng babae at kung magpakasal lang kami, kalahati na ang tagumpay. Ito na ba talaga ang huli? Talaga bang mapagkakatiwalaan kita? Kung sinabi mong ito na ang huli at magpapakasal ka lang ulit sa ibang babae, syempre. Nakakasawa na rin ang magpakasal at maghiwalay. Nakakasawa. Ako rin, bakit pa ako magpapakasal ulit? Gaya ng alam mo, ang babaeng pinakasalan ko noong nakaraan ay walang gaanong pera, hindi ba? Kaunti lang ang nakita kong pera. Sa pagkakataong ito, totoo na. Sigurado ka bang mayaman ang babaeng ito? Sigurado ako. May maayos siyang trabaho sa isang kumpanya at may tindahan din daw ang kanyang ina. Dahil maagang namatay ang kanyang ama, tila masyado siyang umaasa sa akin. Sabi niya, parang ako ang kanyang ama at kapatid na lalaki. Kaya, dahil sinabi kong may negosyo ako, pagkatapos naming ikasal, kapag hinikayat ko siyang mag-invest, malamang ay ibibigay niya ang lahat. At saka, gagawin na lang natin ang dati nating ginagawa. Hindi ba? Kukuha ng investment, magpapanggap na nakikipag-ugnayan sa paper company na aking itinatag, ilalabas ang pera at pagkatapos ay idedeklara ang kumpanya mo bilang bangkarote. Pagkatapos, peking diborsyo at magtatago. Oo nga pala, ito ang pinakamalinis. Wala ring problema sa bandang huli. Sige, kaya ikaw, magtiwala ka lang sa akin at maghintay. Ngayon, kukuha ako ng malaking pera at pagkatapos ng trabaho, mag-travel tayo sa ibang bansa ng matagal. Dahil hindi lang ito nangyari ng isang beses o dalawa, maganda rin ang pagkakaplano nila. Nang malaman kong siya ang boyfriend ng aking anak, naisip ko kung magiging matagumpay ba ang ganitong panloloko, ngunit ang katotohanan na mag-invest sa isang lalaking kasal na bangkarote na pala, at ang pagdating ng mga nagpapautang, at maging ang pagpayag na magpakasal ng peke para sa kanyang sarili. Sa ganoong sitwasyon, pakiramdam ko ay mapapaniwalaan mo ang lahat. Dahil hindi mo matatalo ang isang boyfriend na sadyang manloloko. Higit sa lahat, ang masakit sa puso ay ang labis na pag-asa ng aking anak sa manlolokong boyfriend. Lalo na ang sinabi niyang mas lalo siyang umaasa sa akin dahil maagang namatay ang kanyang ama ay tumimo sa aking puso. Nang maisip ko na ang aking anak na nagpapanggap na matapang sa harap ko ay nag-iisa pala at naghahanap ng mapagkakatiwalaan sa likod ko, labis akong nasaktan.
At ang taong nakilala ng aking anak ay isang manloloko pa. Talagang gumuho ang mundo ko. Nang malaman ko ang lahat ng katotohanan, nag-alala ako kung paano ko ito sasabihin sa aking anak. Kailangan kong sabihin ang lahat ng katotohanan, ngunit labis akong nag-aalala na masaktan ang aking anak. Nag-isip ako ng malalim at naghanda ng inumin. Alam ng aking anak na kapag naghahanda ako ng inumin, kahit hindi ako mahilig uminom, ibig sabihin ay may seryoso akong sasabihin, kaya naupo siya sa harap ko ng kinakabahan. Nanay, hindi mo ba nagustuhan si Marco? Mula pa noong pagpupulong ng mga pamilya, hindi maganda ang iyong ekspresyon. At ngayon, naghanda ka pa ng inumin. Maingat na tanong ng aking anak at mas maingat kong ipinakita sa kanya ang mga litrato. At sinabi ko, gusto mo bang tingnan muna ito? Hindi ko alam kung saan ako magsisimulang magkwento. Nanginginig ang aking boses at ang aking anak ay may mukharing puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang mga litrato na ibinigay ko sa kanya. Isa-isa, maingat na sinuri ng aking anak ang mga litrato at nanginginig ang kanyang boses habang nagtanong, Nanay, ano lahat ito? Inimbestigahan mo ba si Marco, Nanay? Bakit? Hindi ko po sinisisi si Nanay ngayon. Nagtatanong lang ako dahil naniniwala akong may dahilan kung bakit mo ginawa ito. Kakaiba lang kasi na inimbestigahan mo siya dahil lang hindi mo nagustuhan si Marco sa pagpupulong ng mga pamilya. Gaya ng inaasahan, kilala ako ng lubos ng aking anak. Alam niyang hindi ako basta-basta mag-iimbestiga ng walang dahilan. Alam din niya na kung nag-imbestiga ako, hindi lang ito tungkol sa problema sa babae, kundi may mas malaki pang dahilan. Dahan-dahan akong huminga at sinabi sa aking anak ang lahat ng katotohanan. Naaalala mo ba? Ang mag-asawang nakita ko sa cafe. Ang lalaki sa mag-asawang iyon na nag-uusap tungkol sa peking kasal ay ang boyfriend mo. Hindi ko alam kung gaano ako nagulat nang makita ko siya sa pagpupulong ng mga pamilya. Ngunit, gaya ng sinabi mo, baka pagsasanay lang iyon sa pag-arte o may ibang dahilan, kaya nag-imbestiga ako. Dahil sa sobrang shock, hindi siya makapagsalita. Nakatitig lang siya sa mga litrato, puno ng luha ang kanyang mga mata. Sa akin ding mga mata ay namuo ang luha at kami ng aking anak ay hindi nakapagsalita ng matagal. Pagkatapos ng mahabang panahon, unang nagsalita ang aking anak. Inimbestigahan mo raw. Ito lang ba ang lahat? Kung may iba pa, ipakita mo. Ako ang biktima, hindi ba? Kaya kailangan kong malaman ang lahat. May recording. Ang recording ng pag-uusap nilang dalawa. Iparinig mo sa akin, Nanay. Ayos lang ako. Ang nanloko ang may kasalanan, hindi ang naloko. Siyempre, masasaktan ako. Ngunit wala akong balak sirain ang buhay ko dahil sa masamang taong ito. Kaya kong lampasan ito, kaya iparinig mo na lang, Nanay. Ginawa ko ang gusto ng aking anak at ipinadala sa kanya ang lahat ng natanggap ko mula sa staff ng private investigator. Nag-alala ako kung paano kung umiyak siya ng husto o kung ano ang mangyayari sa kanya sa sobrang shock. Ngunit mas kalmado pala ang aking anak habang pinapakinggan ang nilalaman ng pag-uusap. Pagkatapos nito, sinimulan niyang kontakin ang dalawang babae na pinakasala ng kanyang boyfriend. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon, nagpadala ng mga litrato, at sinimulang kumbinsihin at ipaunawa sa mga babae na hindi naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Nagsimula na. Sa ganoong paraan, nagkita ang tatlong biktima, kasama na ang aking anak. Siyempre, dumalo rin ako sa pagpupulong na iyon. Isang babaeng galit, isang babaeng umiiyak, at ang kalmado kong anak. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Ngunit, malinaw nilang naiintindihan ang katotohanan na niloko sila ng lalaking iyon. Pareho rin ang kanilang pagnanais na maghiganti. Paano nagawa ng taong iyon sa akin ng ganoon? Hanggang bago ako makatanggap ng tawag mula sa iyo, pinaniwalaan ko pa rin ang sinabi niya na nakipaghiwalay siya para sa akin, na kokontakin niya ako kapag bumuti ang sitwasyon at nababalik siya sa akin. Hindi ko na nga inisip ang perang nawala mula sa akin at sa aking pamilya. Iba rin ba ako? Sinabi rin niya sa akin ang parehong bagay na kapag bumuti ang sitwasyon, maninirahan kami ng magkasama. Natatakasan niya muna ang lahat at kikita ng maraming pera. Tayong lahat ay nalinlang sa mga salita ng taong iyon. Nagpanggap siyang isang lalaking nagmamahal lang sa akin na hindi na mauulit. Nang maghiwalay kami, umiyak siya ng husto.
humihingi ng tawad. Oo, tama. Sino ba naman ang hindi malilinlang sa kanyang pag-iyak na parang namatayan ng magulang sa harap ko? Kaya ano ang dahilan kung bakit mo kami pinagsama-sama sa isang lugar? Hindi naman siguro tayo nagkita para lang mag-iyakan tayong mga biktima, di ba? Maghihiganti tayo, hindi ba? Tanong ng dalawang babae sa aking anak at kalmado siyang sumagot ng oo. Siyempre, idedemanda siya sa kasong pandaraya at kailangan ding maghiganti sa ibang paraan. Kaya, nagkaisa ang tatlong babae at sinimulan ko ang sarili kong plano. Una, tinawagan ko ang boyfriend. Sinabi kong mayroon akong gustong sabihin habang kumakain kami. Ang boyfriend na walang ideya kung ano ang sasabihin ko ay dumating sa lugar ng pagkikita ng kinakabahan. Una, sinikap kong pagaanin ang tensyon upang bawasan ang kanyang pag-iingat. Huwag kang masyadong kabahan. Tinawag lang kita dahil gusto kong pakainin ka. Narinig ko kasi na mabuti ka daw sa aking anak, kaya nagpapasalamat ako at gusto ko ring sabihin na mahalin mo pa siya ng husto sa hinaharap. Hindi po. Ako po ang mas nagpapasalamat. Binibigyan niyo po ako ng isang magandang anak tulad ni Kyla. Mamahalin at aalagaan ko po ng husto si Kyla sa hinaharap. Kung ganoon lang ang gagawin mo, wala na akong mahihiling pa. Oh, kumain ka muna. Gutom ka siguro. Sa mas kalmadong atmosfera, nagsimula ang aming pagkain. Ang boyfriend na lubos na nakampante sa aking mga salita ay nagsimulang kumain, ipinapakita ang kanyang pagiging palakaibigan. Sinamantala ko ang pagkakataon at maingat na nagsimulang magsalita ng mga inihanda kong salita. Narinig ko kay Kyla na matagal ka na raw sa negosyo. Kapag nagnenegosyo ka, hindi ba't nag-invest ka rin? Marami rin akong ini-invest at tumatanggap ng mga investment. Interesado ka ba sa investment? Hindi ito alam ni Kyla. Pero ang totoo, mayroong ari-arian na iniwan ang lolo ni Kyla. Ngunit, gaya ng alam mo, matagal nang maliit ang interes sa bangko, hindi ba? At kung mag-invest naman, masyadong malaki ang peligro. Sinabi ko lang iyon ng bahagya, ngunit ang boyfriend ay kumislap ang mga mata at tumingin sa akin. Tila alam niya ang kasabihang, maglagay ng laway sa bibig bago magsinungaling, kaya tila nilagyan niya ng maraming laway ang kanyang bibig at nagsimulang magbula ang kanyang mga kasinungalingan. Bienan, kung naghahanap po kayo ng paglalagyan ng investment, paano po ang aming kumpanya? Nagbabalak po kasi kaming palakihin ang aming kumpanya. Nakakuha na po kami ng ilang investment, ngunit malaki po ang kailangan para sa bagong kliyente na nakuha namin, kaya naghahanap pa kami ng dagdag na investor. Kung mag-invest po kayo, masisiguro ko po sa inyo, hindi lang ang principal, kundi pati na rin ang kita na hindi kayang tapatan ng interes sa bangko. Talagang parang nakahuli ako ng malaking isda. Habang niloloko niya ang iba, hindi niya man lang naisip na niloloko rin siya, kaya walang pag-aalinlangan siyang sumukong agad. Nagkunwari akong nag-iisip at muling sinabi ang inihanda kong salita. Tama, pero hindi pa naman tayo pamilya at kahit magpakasal pa kayo, hindi natin alam kung kailan maghihiwalay, kaya medyo mahirap na invest ang malaking halagang iyon ng sabay-sabay. Siyempre, umaasa akong magiging masaya kayo, ngunit sa aking pananaw, gusto kong maging maingat. Naiintindihan mo ba? Opo. Siyempre po. Natural lang po na magkaroon kayo ng ganyang pag-aalala. Kaya, paano kung sa halip na invest ng sabay-sabay? Sa una ay 30,000 piso, sa pangalawa ay 30,000 piso, at pagkatapos ay 50,000 piso. Paano kung ganoon ang gagawin natin? Kung makikita ko ang ginagawa mo, pwede pa akong mag-invest ng mas mabilis at mas malaking halaga. Opo. Ayos po. Kung mas komportable po kayo sa ganoon. Bienan, pwede niyo po itong gawin. Hindi naman po kami nagmamadali sa malaking halaga at nagpapasalamat na po ako na magbibigay kayo ng investment taon-taon. Salamat po, Bienan. Gagawin ko po ang aking makakaya sa hinaharap. Kahit na panandalian siyang nadismaya dahil hindi nangyari ang gusto niya, kaagad siyang ngumiti ng malapad dahil sa katotohanan na makakatanggap siya ng investment taon-taon. Tila mayroon na ang boyfriend ng sarili niyang plano. Mula nang magkita kami, sinimulan niyang tratuhin ng masama ang babae na palaging binibigyan niya ng diin na ikaw lang ang babae para sa akin. Hanggang noon, sinusubaybayan pa rin ng private investigator ang boyfriend kaya naiparating sa akin ang kanyang mga kilos sa real time.
Ang kanyang nakasimangot na mukha kapag magkasama sila, ang pagtingin niya lang sa kanyang cellphone nang hindi man lang tumitingin sa kanya, at iba pa ay naiparating sa pamamagitan ng mga litrato. Kahit iyon pa lang, naisip ko na mas masahol pa siya kaysa sa inaakala ko, ngunit ang pag-uusap ng dalawa ay mas masahol pa. Bakit ka ba ganyan ngayon? Ikaw ba'y nagkwento? Ano ba talaga ang problema mo? Nagtatanong ka ba dahil hindi mo alam? Dahil patuloy mo akong pinapahirapan. Hindi ba? Pagkatapos kong magtrabaho ng husto sa labas, dapat pinapahinga mo ako. Ano ang ginawa mo ngayon? Sino ang nakilala mo? Ano pa ang ginawa mo sa babaeng iyon? Pinapahirapan mo ako nang hindi man lang nagpapahinga at walang kaalam-alam. Sinabi ko na sa'yo, hindi bibitawan ng ina ng babae ang pera. Dahil doon, na-stress din ako. Alam mo bang sinayang ko ang 1 taon para lang makuha ang babaeng iyon? Mahalaga ang panahong ito kung magiging basura ba ang 1 taon na iyon o kung magbubunga ito ng malaki. Talaga bang iyon lang? Wala kang itinatago sa akin, di ba? Sa pagkakataong ito, babalik ka pa rin sa akin gaya ng dati. Sapat na. Gaano ba karaming katiyakan ang kailangan kong ibigay? Sa tuwing ganyan ka, nakakasawa ka. Nakakasawa. Pakiramdam ko, gusto ko na lang putulin ang lahat. Pag-ibig man o pera at tumakas. Sa ganitong paraan, sinasadya ng boyfriend na saktan ang damdamin ng babae, tila sadyang putulin ang kanilang relasyon. Ito ay eksaktong gaya ng aking naisip. Kailangan ko kasi ng lamat sa pagitan ng dalawa. Ayaw kong makita silang magkatuwang pa rin, matapos ang paghihiganti. Kung maghihiwalay sila ngayon, sila mismo ang magtutulak sa isa't isa sa kapahamakan sa hinaharap. Sa huli, unti-unting lumayo ang dalawa at mukhang labis na nadismaya ang babae sa kilos ng kanyang boyfriend, kaya hindi rin maganda ang kanyang ekspresyon kapag magkasama sila. Sa ganoong paraan, ang boyfriend na nagkaroon ng sapat na distansya sa babae ay nagsimulang maging abala, tila naghahanda para magtayo ng isang tunay na negosyo. Marahil, kung matagumpay lang siyang magpakasal sa aking anak at mapanatili ang kanyang pamumuhay, magpapatuloy ang investment. Kaya gusto niyang itigil na ang nakakasawang diborsyo at magsimula ng bagong buhay bilang may-ari ng negosyo. Sa panahong iyon, tila umabot na sila sa punto ng tuluyang paghihiwalay ng babae. Sinabi niyang mag-usap kami sa bahay, ngunit bakit niya gustong magkita sa labas? Bakit hindi ka umuuwi sa bahay ngayon? Nagtatanong ka ba dahil hindi mo alam? Dahil patuloy mo akong pinapahirapan, hindi ba? Pagkatapos kong magtrabaho ng husto sa labas, dapat pinapahinga mo ako. Ano ang ginawa mo ngayon? Sino ang nakilala mo? Ano pa ang ginawa mo sa babaeng iyon? Pinapahirapan mo ako nang hindi man lang nagpapahinga at walang kaalam-alam. Ang panloloko sa mga babae ay trabaho rin. At hanggang ngayon, pinapakalma mo ako sa tuwing nangyayari iyan, hindi ba? Bakit ka ganyan ngayon? Akala mo ba madali ang manloko? Nagagawa mo yan dahil hindi mo alam kung gaano kahirap ang manloko. At saka, sa babaeng ito, baka mahirapan pa akong magpakasal. Hindi maganda ang pamilya at masyadong maselan ang babae. Kaya mukhang mahirap din makakuha ng investment, kaya kailangan ko nang kanselahin ang kasal. Talaga? Sige. Mas mabuti pa nga, itigil na natin. Itigil na natin at mabuhay na lang tayo ng masaya sa perang naipon natin. Hindi ba? 1 taon ang nawawala sa aking harapan at sinasabi mong mas mabuti pa nga, kaya ayaw kong makipag-usap sa iyo. Dahil nagpapahinga ka lang sa bahay gamit ang perang kinikita ko, hindi mo alam ang nangyayari sa mundo at ang damdamin ng taong nagpapakahirap sa labas. Nakakasawa ka talaga. Nakakasawa. Kailangan ko munang mag-isip ng matagal. Huwag kang tumawag. Bigyan natin ng isa't isa ng oras para mag-isip. Tila sadyang sinimulan ng boyfriend na palayasin ang babae. Nagpakalat pa siya ng kasinungalingan na makikipaghiwalay siya sa aking anak, kahit na maayos pa rin ang kanilang usapan tungkol sa kasal. Ito ay isang taktika upang maiwasan ang paggambala ng babae sa kanyang kasal sa aking anak sa hinaharap. Kahit na desperately na kumapit ang babae sa lalaking malamig na nagsabi na, mag-isip muna tayo, wala itong silbi. Ang huling salita ng lalaki ay bitawan mo na ako at hindi na muling narinig ang kanyang boses. Tuluyang naghiwalay ang dalawa at sa pagkakataong iyon, sinimulan na namin ang formal na pagdedemanda. Pagkatapos, nakipagkita ako sa babae ng mag-isa. Ito ay upang tiyakin ang lahat. Una, ipinakilala ko ang aking sarili.
Nang sabihin kong ako ang ina ng taong magpapakasal sa kanyang asawa at alam ko na ang lahat ng katotohanan, naging maputla ang kanyang mukha. Ipinaliwanag ko sa kanya kung bakit biglang nagbago ang ugali ng lalaki. Kakaiba ang kilos ng asawa mo nitong mga nakaraang araw, hindi ba? Sinabi ko kasi sa asawa mo na mag-invest ako sa kanya, ngunit unti-unti lang, taon-taon, 30,000, 40,000, 50,000, ganyan. Ngunit mukhang nagpasya siyang iwan ka, iba sa orihinal na plano. Nitong mga nakaraang araw, nag-iimbestiga siya sa kung ano-anong negosyo. Ngayon, alam mo na, hindi ba? Gusto niyang iwan ka at magsimula ng bagong buhay kasama ang aking anak. Totoo ba iyon? Pakiramdam ko nga ay kakaiba, ngunit hindi ko talaga naisip na traidorin niya ako. Paano niya nagawa iyon? Nang marinig ko, sinabi niyang mahigit 10 taon na pala silang magkasama. Kasing dami ng taon na sila'y magkasama, pinaniwalaan niya ang lalaki at dahil bumabalik ito sa kanya sa tuwing magpapakasal sa ibang babae, hindi niya ito pinaghihinalaan. Kahit habang kasal, nagpapanggap silang nasa business trip at nagkakasama sila kahit isang beses sa 2 linggo at palagi raw itong tumatawag. Pinaniwalaan niya ang mga salitang ngayon lang at naghintay at sinabi niyang wala silang magagawa kundi sumama sa pandaraya dahil iyon lang daw ang paraan para mabuhay sila ng maayos. Dahil mahal niya ang taong iyon. Nang marinig ko ang sitwasyon ng babae, bilang kapwa babae, naawa ako, ngunit hindi pa rin ito aksyon na pwedeng patawarin. Alam din ng babae ang kanyang nagawang pagkakamali, ngunit sa hulit-huli, tila pinaniwalaan pa rin niya ang lalaki. Ang lahat ba ng sinabi mo ay totoo? Naiintindihan ko na kailangan kong maniwala at nauunawaan ko rin ang sitwasyon, ngunit dahil may kaunti pa ring pag-aalinlangan, hindi ko pa rin lubos na mapaniwalaan ang mga sinabi mo. Ganito ang aking posisyon. Abangan mo na lang ang mga mangyayari. Malalaman mo ang lahat. Iniwan ko ang babae na nag-iisa at umalis. Nag-alala ako ng kaunti na baka sabihin ng babae ang lahat ng katotohanan sa boyfriend. Ngunit alam kong mas malaki ang galit ng babae kaysa sa kanyang pagmamahal. Gaya ng aking inaasahan, hindi ipinahalata ng babae ang anumang bagay sa boyfriend at hindi rin niya ito kinontak. Sa ganoong paraan, habang unti-unting lumalabas ang katotohanan, sinimulan ang formal na investigasyon at pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya. Nang makita ng boyfriend ang kanyang mga dating asawa at ang aking anak sa istasyon ng pulisya, sinimulan niyang isisi ang lahat sa babae. Tila gusto niyang makaiwas sa sitwasyon. Lahat ito ay kagagawan ng babaeng iyon. Siya ang nagplano ng lahat at ginawa ko lang ang script na ibinigay niya. Kung susuriin niyo ang bank statement, malalaman niyo. Lahat ng ipinadala ay napunta sa bank account ng babaeng iyon. Sinisisi niya ang lahat sa babae para lang makaligtas siya at nasabi ko na lang sa sarili ko, nakakasuka. Pareho rin ang pagkadismaya ng babae. Siya ay isang taong hindi bumibitaw sa huling pag-asa kahit narinig na niya ang lahat ng katotohanan mula sa akin, ngunit nang lumabas ang boyfriend ng ganoon, tila nawala ang lahat ng kanyang pagmamahal at ibinunyag niya ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Lahat ng sinasabi ng taong iyon ay kasinungalingan. Sa totoo lang, magkasama na kami ng higit sa 10 taon. Sinabi niya na ito lang ang paraan para mabuhay, kaya nagpakasal at naghiwalay kami at sa ganoong paraan, nanggulo siya. Para hindi na magbigay ng alimony, kumuha muna kami ng investment para sa negosyo, nagpanggap na ang aming kumpanya ay kliyente at nagpasok ng pera at pagkatapos ay nilagyan lang ng mga sirang gamit sa kumpanya at nagsinungaling na nalugi. Gumamit kami ng mga tao para magpanggap na loan sharks, pumupunta sa bahay ng isa't isa para guluhin kami sa loob ng 1 buwan at kung maghiwalay kami dahil sa problemang iyon, maayos kaming naghihiwalay sa pamamagitan ng mutual agreement. Ikaw ang nagpautos sa akin ng lahat ng iyan. Sa gitna nito, gusto mo pa ring magsinungaling. Ginusto mo ba akong gawin ito? At kung sabihin mo mang lahat ng sinasabi mo ay totoo, wala kang isip. Bobo ka. Alam mong niloko ka. Bakit mo ginawa ang lahat ng pinapagawa niya? At hindi ibig sabihin na wala kang kasalanan dahil ginawa mo ang pinapagawa niya. Alam mo at isinisi mo sa akin ang lahat. Kung kailan magkasama kayong nandaraya, ngunit nang magsimulang magkaroon ng lamat at maghiwalay, wala nang mas matindi pang sandata kaysa sa paninira sa isa't isa.
Detalyado nilang inamin kung paano nagsimula ang pandaraya, kung gaano kalaki ang kinita nila, at iba pa. Ginawa nila iyon upang isisi ang kasalanan sa isa't isa. Sa madaling salita, ang dalawa ay kusang pumasok sa daan ng kanilang pagkawasak. Hindi na kailangan pang tanungin sila ng hiwalay. Isinisiwalat nila kung saang account nakatago ang perang kinita sa pandaraya, kung sino ang may pangalan ng account, at kung gaano karami ang pera. Sa panahong iyon, dumating ang dalawang biktima sa istasyon ng pulisya at ang istasyon ay naging sentro ng pagkawasak. Ang isang babae ay sinabunutan at ang isa naman ay sinipa sa binti at nagkagulo na. Matapos gulpihin ng dalawang babae ang boyfriend, inilabas sila ng mga pulis, sinasabing kumalma sila. Tila naisip ng boyfriend na iyon na ang pagkakataon, kaya lumuhod siya sa harap ng aking anak at nagsimulang magmakaawa. Kyla, pakinggan mo ako. Lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Oo, totoo na nagpakasal at naghiwalay ako sa mga babaeng iyon, ngunit lahat iyon ay utos ng babaeng iyon. Dahil ito ay utos ng babaeng nakasama ko sa loob ng 10 taon, ginawa ko iyon ng labag sa aking kalooban kahit alam kong masama. Pagkatapos, nakilala kita at tunay kitang minahal. Habang umiiyak siya at kumakapit sa aking anak, naintindihan ko ang ibig sabihin ng mga sinabi ng mga naunang na biktima. Sa kanyang pagluha at labis na pagmamakaawa, kung makikita siya ng mga babaeng walang alam, maaawa sila at iisiping totoo ang lahat. Ngunit magkaiba ang sitwasyon ng aking anak at ng mga babaeng iyon. Alam na ng aking anak na nilalapitan siya ng boyfriend para manloko at sa simula pa lang, ako at ang aking anak ang nagplano ng lahat. Kahit sa desperado at maalab na pagmamakaawa ng boyfriend, hindi kumurap ang aking anak at tinabig ang kanyang kamay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamao at direktang pinatama sa mukha ng boyfriend. Kasabay ng malakas na tunog, napahawak ang boyfriend sa kanyang mukha at ang aking anak ay kalmadong tumingin sa kanya at sinabi, "Siguro akala mo, dahil sa sinabi ni nanay na investment fund, hindi ba? Sa simula pa lang, wala namang ganoong pera. At hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ang pagkadala mo rito, ang pagdating ng mga babaeng niloko mo rito, lahat iyon ay plano namin ni nanay." Ano? Ibig sabihin, alam mo na niloloko kita? Alam din ng mga babaeng iyon mula pa sa simula? Ano? Kung ganoon, hindi ako ang nanloko sa iyo, kundi ikaw ang nanloko sa akin. Huwag mo akong ipareho sa isang tao na tulad mo. Nakakainis, minahal kita ng totoo at hindi ko alam ang tunay mong pagkatao at balak ko pa sanang magpakasal sa iyo. Kaya, huwag mo nang subukang dagdagan ang iyong kasalanan at tanggapin mo na lang ang parusa sa iyong mga nagawa. Sa puntong iyon, dapat ay sumuko na siya at maghintay na lang sa araw ng kanyang pagpaparusa at magsisi. Ngunit ang boyfriend o dating boyfriend ng aking anak ay patuloy pa ring nagmatigas. Sabi niya, "Oo, ako ang gumawa nito, ngunit ang babaeng iyon ang nagpautos sa akin ng lahat. Tatanggapin ko ang parusa. Oo, tatanggapin ko. Pagkatapos kong tanggapin ang lahat ng parusa at maging isang bagong tao, pupuntahan kita at magsisimula ulit tayo." Kyla, sinabi mo rin na totoo ang pagmamahal mo sa akin. Sa mga walang katuturang salita, tila lalo pang nagalit ang aking anak. Muli niyang tinabig ang kamay na humahawak sa kanya at mas matigas na sumagot, "Hoy, malinaw kong sasabihin sa iyo, kaya makinig kang mabuti. Noon, marahil totoo ang pagmamahal ko sa iyo, ngunit ngayon, ang pagkamuhi ko sa iyo ang totoo. Kaya, tandaan mo ang aking nararamdaman at huwag mo nang subukang balikan ako. O kaya, alam kong mag-iingay ka. Kung tatawagan o pupuntahan mo ako, idedemanda kita agad ng stalking at ikukulong kita." Sa desidido at nakakatakot na ekspresyon ng aking anak, nanahimik ang dating boyfriend at yumuko. Sa sandaling iyon, ang babaeng nakamasid sa lahat ay lumapit ng mabilis at bago pa man may makapigil, sinabunutan niya ang dating boyfriend. "Niloko mo ako hanggang sa huli. Tao ka ba talaga? Paano mo nagawa na biguin ako hanggang sa huli? Paano mo nagawang kumapit sa babaeng ito sa harap ko? Mahigit 10 taon akong naghintay. Anong pakiramdam ko? Masamang tao ka. Sino ang nagsabi na maghintay ka? Ikaw ang nagdesisyon na maghintay, kaya bakit mo ako sinisisi ngayon?" Sa huli, ang dalawa ang nagtapos ng gulo, at pagkatapos noon, maayos silang dinala sa hukuman.
Hindi na humaba ang paglilitis. Malinaw ang ebidensya at naging testigo pa sila sa isa't isa. Siyempre, nakulong sila. Ang isa pang magandang balita ay malaki pa ang natitirang pera mula sa pandaraya. Sinabi nilang balak nilang ipunin ang perang iyon para tumira sa ibang bansa. Kaya sa halip na gastusin ng walang saysay, maayos nilang inipon. Dahil doon, hindi man lahat ng halagang ninakaw, halos lahat ng pera ay naibalik. Matapos mawala ang lahat ng perang kinita sa pandaraya sa loob ng mahabang panahon at makulong, bukod pa sa pagiging ganap na kaaway ng taong palaging nasa tabi nila, marahil wala nang mas masahol pa para sa dalawa. Hindi lang ito basta pandaraya, kundi panloloko sa damdamin ng tao, kaya pakiramdam ko ay kulang pa ang parusang iyon. Pagkatapos nito, lumipas ang 3 taon. Napakabuti ng aking kalagayan. Pinapatakbo ko pa rin ang cafe at masayang nakikipagkwentuhan sa mga regular na customer na pumupunta sa cafe. Marahil ang pinakakinagigiliwan nyo, ang aking anak, ay napakabuti rin ang kalagayan. Sa totoo lang, nag-alala ako na baka hindi na siya umibig muli dahil sa malaking pagsubok na naranasan niya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, mayroon siyang kasintahan. Ang boyfriend na iyon ay ipinakilala sa akin mula sa simula at nagkabati kami. Isang lalaking nagtatrabaho sa parehong kumpanya ni Kyla. Para sa akin, tila isa siyang mabuting tao. Mayroon siyang mabuting impresyon, nakangiti, at kasing inosente ng isang bata, tila isang malinis na tao. Higit sa lahat, nakikita ko ang kanyang pagmamahal sa aking anak kapag magkasama sila, kaya napakaganda nilang tingnan. Kung aabot sila sa kasal, mas maganda sana, ngunit hindi naman ako ang magpapadali ng mga bagay at ang kagustuhan ng aking anak ang pinakamahalaga, kaya tahimik ko lang silang hihintayin. Sa pagdaan ng malaking pagsubok na ito, madalas kong naaalala ang aking asawa. Naisip ko na marahil ang aking asawa ang nagpadala sa dalawang iyon sa aking cafe noong araw na iyon. Kung hindi, sa dami ng cafe sa isang lugar ngayon, hindi naman siguro sila mapapadpad sa aking cafe na hindi pa nila nakikita habang nag-uusap tungkol sa pekeng kasal. Kaya, ngayon, tiningnan ko ang langit at nagpasalamat sa aking asawa, kasama ang hiling na protektahan niya kami ng aking anak magpakailanman. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nag-aalala ako na baka nakakasawa ang kwento ng isang matandang tao para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumama sa akin hanggang sa huli ng aking kwento. Aalis na ako ngayon. Nawa ay manaig ang kapayapaan sa bawat tahanan at sana ay maging masaya kayo.